Sa isang mainit na araw, sa loob ng isang malaking palengke, ay naglalakad si Mariel habang may hawak na mga gulay na ibebenta. Biglang may napansin siyang batang babae na tila naliligaw at naiiyak habang naglalakad sa tindahan. "Hay, parang nawawala ka ata. Anong pangalan mo?" Tanong ni Mariel nang may pag-aalala sa kanyang mukha. "Nawawala nga po ako. Ako nga po pala si Karil Villarba," sagot ng batang babae na tila may halong pag-aalala sa kanyang boses. Nanlaki naman ang mga mata ni Mariel nang marinig niya ang pangalan nito. Kung hindi siya nagkakamali, ang apelyido nito ay sikat sa kanilang lugar dahil ang pamilyang Villarba ay mayaman na negosyante. "Anak ka ba ni na Don at Doña Villarba? Wala ba kayong kasama?" Tanong ni Mariel habang iniisip kung papaano matutulungan ang batang nawawala. "Opo, anak po nila ako. Medyo nawala ako pagkatapos kong lumabas sa bahay para hanapin ang aso ko. Sigurado pong papagalitan ako ni na Mami." Umiiyak na sabi ni Karil. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang makabalik sa bahay nyo." Nakangiting sabi naman ni Mariel. Kaya tumango si Karil at kahit papaano ay napangiti sa sinabi ni Mariel. Habang sila ay naglalakad, ay masaya rin silang nakikipag-usap sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap na nagbigay daan para mapauwi si Karil sa kanilang bahay. Maraming salamat sa tulong mo, Mariel. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabaitan mo." Pasasalamat ni Karil sa kanyang bagong kaibigan. "Walang anuman yon, Karil. Masaya akong tumulong sa ibang taong nangangailangan ng tulong at walang kabayaran ng pagtulong ko sa iyo. Basta't ligtas ka na, sapat na sa akin yon." Tugon naman ni Mariel na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa pagbalik ni Karil sa kanilang bahay, ay hindi napigilang imbitahan si Mariel na pumasok. "Tara Mariel, pasok ka muna," sabi ni Karil na may ngiting puno ng kasiyahan. Medyo nag-aalinlangan si Mariel sa una, ngunit sa matinding pag-udyok ni Karil, ay pumayag siyang pumasok sa loob ng magarang bahay. Sa paglalakad sa loob ng mansyon, hindi mapigilang mapanganga ni Mariel sa kagandahan at kaluwalhatian ng lugar. "Gusto mo ba ang bahay?" Tanong ni Karil na puno ng pag-asa. "Ang ganda po. Napakalaki at napakaganda ng gamit. Parang bahay ng prinsesa." Bulalas ni Mariel na puno ng paghanga. Subalit biglang nagmistulang ulap ang kanilang kaligayahan nang biglang dumating ang ina ni Karil. "Ano ba to, Karil? Bakit mo dinadala dito ang marumi at mahirap na tao sa mansyon natin?" Sigaw ng kanyang mami na puno ng disgusto sa kanyang mukha. "Mami, siya po si Mariel. Bago ko pong kaibigan. Tinulungan niya akong makauwi. Nawawala kasi ang aso ko." Paliwanag ni Karil na may halong pananabik. "Hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na gawin yan, Karil. Hindi ito lugar para sa mga tulad niya. Palabasin mo na siya." Mariing utos ng kanyang nanay. "Pero mami, kaibigan ko po siya." Nagmamakaawang sabi ni Karil. Ngunit bigla na lamang dumating ang ilang katulong at pilit na inilabas sa bahay si Mariel. Sa mga salitang iyon, hindi napigilang maiyak ni Karil habang si Mariel ay pilit na pinapaalis mula sa mansyon. "I'm sorry, Mariel." Pagsasalita ni Karil sa kanyang kaibigan na puno ng lungkot hanggang sa tuluyan na nga itong pinalabas ng bahay. Sa isang araw sa tindahan ni Mariel, habang siya ay abala sa pagtitinda, biglang may kumalabit sa kanya mula sa likod. Nang lingunin niya ito, nagulat siya nang makita si Karil na nakasuot ng itim na jacket na may mask. "Karil, anong ginagawa mo rito sa palengke?" Tanong ni Mariel na puno ng pagtataka. "Tadan! May sorpresa ako sa iyo." Sabay abot ni Karil ng isang teddy bear at bracelet sa kanya. Napalunok na lamang si Mariel sa gulat. "Ano to?" "Nagpunta ako dito para bigyan ka nito." Sagot naman ni Karil na may ngiti sa kanyang labi. "Ginawa ko ang bracelet na yan para terno tayo. Ito'y bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin." Napangiti naman si Mariel at masayang tinanggap ang regalo mula sa kanyang kaibigan. "Salamat, Karil ah. Napakasweet mo naman pala." Matapos ibigay ang regalo, nagpaalam na si Karil na may ngiti sa labi. "Ingat ka ah," sabi ni Mariel habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Karil. Simula noon, ay madalas nang tumakas si Karil sa kanyang bahay upang makipaglaro kay Mariel sa parke, kung saan ay madalas silang magkasama. "Salamat, Mariel ah. Sa iyo ko unang naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang kaibigan.
Hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Pasasalamat ni Karil na puno ng emosyon. Okay lang yan, Karil. Ang importante, masaya tayo sa isa't isa. Tugon ni Mariel na puno ng pag-asa. Naging maganda ang araw-araw nilang pagsasama at pagkikita. Hanggang sa isang araw, ay napansin ni Mariel na hindi na nagpapakita sa kanya si Karil. Napuno ng pag-aalala si Mariel sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Nasaan ka na, Karil? Sana ay okay ka lang, sabi ni Mariel sa kanyang sarili habang ito ay nag-aalala. Sa pagkawala ni Karil, unti-unti ring nawala ang ngiti sa mga labi ni Mariel. Nagsimula siyang mag-alala sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Nag-aasam na sana'y maging maayos ang lahat. Sa pagtunog ng gabi at pagkadilim ng kapaligiran, hindi na napigilan ni Mariel ang kanyang pag-aalala para kay Karil. Nagdesisyon siyang pumunta sa mansyon ng kaibigan. Dahan-dahang lumapit si Mariel sa mansyon at dala ang isang maliit na bato na kanyang binato sa bintana ni Karil na sakto lang naman na marinig nito. Agad siyang napangiti nang makita ang reaksyon ni Karil na biglang sumilip sa bintana. Karil! Karil! Mahinang sigaw ni Mariel habang umingiti. Napapalakpak si Karil sa gulat at saya. Mariel! Anong ginagawa mo dito? Agad na lumabas si Karil mula sa bintana at matagumpay na nakatakas sa bahay. Kasama si Mariel na agad niyang hinila palayo. Anong ginagawa mo dito, Mariel? Tanong ni Karil na puno ng pangamba. Nag-aalala ako sa iyo, Karil. Kaya ako nagpunta rito. Akala ko kung napano ka na. Sagot naman ni Mariel na puno ng pagmamahal. Niyakap ni Karil si Mariel nang may ngiti sa labi. Salamat sa pag-aalala mo, pero okay lang naman ako. Nahihirapan lang akong makalabas dahil bantay sarado ako ng mga magulang ko. Naiintindihan ko. Basta't nandito lang ako para sa'yo, sabi ni Mariel na puno ng suporta. Nagsama sila sa labas at nag-uusap hanggang sa bigla na lamang dumating ang mami ni Karil kasama ang ilang mga bodyguards nila. Nagkagulo ang lahat dahil doon. Kinidnap ng pobre niya ng anak ko, sigaw ng kanyang mami na puno ng galit. Hindi po, tita, hindi ko po siya kinidnap. Nag-aalala lang po ako sa kanya, depensa ni Mariel na puno ng takot. Pinagalitan ng gusto si Mariel ng mami ni Karil. Hindi mo ba alam na bawal kayong magkasama? Hindi mo ba naiintindihan ang gagawat niyo sa lipunan? Hindi pwedeng maghalo ang tulad niyo. Naiyak na lamang si Mariel sa mga sinabi ng mami ni Karil. Iniwan na lamang siya sa pag-aalinlangan habang pinapauwi na si Karil sa kanilang bahay. Tita, pakisabi na lamang po kay Karil na mag-iingat siya. Pakiusap ni Mariel sa mami ni Karil na may luha sa mga mata. Sa mga nakalipas na araw, hindi na talaga nagkita pa sina Mariel at Karil. Hindi mapigilang mag-alala ni Mariel para sa kanyang kaibigan. Ngunit wala siyang magawa dahil sa takot na baka magalit ang mami ni Karil. Isang araw, habang si Mariel ay nasa tindahan, ay bigla niyang nakita ang mami ni Karil na lumapit sa kanya. Napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Ma'am, bakit po kayo nandito? Maingat na tanong ni Mariel. Yumuko ang mami ni Karil at tumawak sa kamay ni Mariel. Mariel, pakiusap. Pumunta ka sa mansyon. Hinahanap-hanap ka ni Karil. Nagulat naman si Mariel sa sinabi ng mami ni Karil. Bakit po, tita? Akala ko po ba ay ayaw niyong magkasama kami ni Karil? Hindi ko alam kung paano sisimulan. May sakit sa puso si Karil. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi namin siya pinapayagang lumabas dahil natatakot kaming baka may mangyari sa kanya sa labas na hindi namin nalalaman. Nang paghiwalayin ko kayo, ay mas lalong nalungkot si Karil at mas lalong lumala ang sakit niya sa puso at kaunti na lamang ang itinatakbo ng oras niya sa mundo. Kaya naman naisip kong baka isa ka sa makakatulong sa kanya, Mariel. Pakiusap, kailangan ko ang tulong mo para mabuhay pa ng matagal ang anak ko. Paliwanag ng mami ni Karil na puno ng luha. Dahil doon, ay naiyak na lamang si Mariel sa kanyang nabalitaan. Hindi niya alam kung paano magre-react sa mga pangyayari. Ngunit napagtanto niya ang kahalagahan ng pagiging malapit kay Karil. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ibabalik ko po ang ngiti sa kanyang mga labi. Pupuntahan ko po siya at manunumbalik po ang kanyang saya, sabi ni Mariel na puno ng determinasyon. Napangiti na lamang ang mami ni Karil sa narinig. Salamat, Mariel. Sobrang pasasalamat namin sa iyo at patawad sa mga nasabi ko noon sa iyo. Sana'y mapatawad mo ko. Umiiyak na sabi ng mami ni Karil. Walang anuman po yun. Wala na po yun sa akin. Gagawin ko po ang lahat para kay Karil, sabi ni Mariel. Sumama si Mariel sa mami ni Karil. Sa pagtungo sa mansyon,
Umakyat sila sa pangalawang palapag at pumasok sa isang malaking kwarto ng pambabae. Nang mabuksan ang pinto, ay doon niya nakita ang nanghina at mag-isang nakahigang si Karil. "Mariel, anong ginagawa mo dito?" Gulat na may ngiting sabi ni Karil. "Karil, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan," sabi ni Mariel na puno ng pagmamahal. Maya-maya ay dumating na ang mami ni Karil at pinaliwanag dito na sasamahan ni Mariel si Karil sa mansyon. Kaya naman sobrang tuwa ang naramdaman ni Karil na para bang isang panaginip niya lamang ang lahat. "Sasamahan kita dito, Karil," pagsasalita ni Mariel. "Talaga, Mariel? Maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nandito ka," sagot ni Karil na puno ng pag-asa. Nagsimula silang magkasama sa mansyon at dahan-dahan ay nagbabalik na ang ngiti sa mga labi ni Karil. "Salamat, Mariel, sa pagbabalik mo. Parang bumalik ang lakas ko. Ikaw lang ang bumuo ng araw ko." Pasasalamat ni Karil na puno ng pagmamahal. "Sasamahan kita hanggang sa huli, Karil. Mahal kita dahil kaibigan kita," tugon ni Mariel na puno ng suporta. At sa mga salitang iyon ay napawi ang lungkot sa puso ng mami ni Karil. Lalo na nang makita niyang muli ang ngiti sa labi ng kanyang anak at nagsimula na ang panibagong pag-asa para sa magkaibigan. Sa loob ng isang taon, naging masaya at magkaibigan sina Mariel at Karil sa mansyon. Sa tuwing sila'y magkasama, puno lamang ng saya at pagmamahalan ng kanilang samahan. Ngunit hindi nagtagal at bigla na lamang pumanaw itong si Karil. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng lungkot sa puso ni Mariel at pati na rin ng ibang taong kilala nito. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin niyang magbigay ng ngiti at saya sa kaibigan sa kanyang huling sandali. "Karil, maraming salamat sa lahat ha. Kahit sa maikling panahon na magkasama tayo, ay sobrang saya ang naibigay mo sa akin," sabi ni Mariel habang hawak ang kamay ni Karil. "Mahalaga ka sa akin, Mariel. Salamat sa pagiging tunay na kaibigan. Masaya ako na ikaw ang makakasama ko sa huling araw ko," tugon ni Karil na puno ng pasasalamat bago ito bawian ng buhay. Sa pagpanaw ni Karil, nagpapasalamat ang mami niya kay Mariel. "Mariel, maraming salamat sa pagiging mabuting kaibigan kay Karil ha. Sa iyong mga ngiti at pagmamahal, napasaya mo ang huling sandali ng aking anak. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi aabot ng 1 taon ang buhay ng anak ko. Dahil sa iyo ay pinahaba mo ang buhay ng aking anak. Kit maraming salamat talaga sa iyo," sabi ng mami ni Karil na puno ng pagpapahalaga. Napaiyak na lamang si Mariel sa kanyang narinig. "Tita, mahalaga po si Karil sa akin at sa huling sandali niya, ginawa ko po ang lahat para lamang mapasaya siya. Nakakalungkot man po, pero masaya rin ako kahit papaano napangitiin siya at kahit papaano ay naparamdam ko sa kanya ang lahat ng pagmamahal na deserve niya. Alam ko yun, Mariel. At talagang salamat sa iyo ha. Alam kong naging masaya si Karil sa piling mo. At masaya na rin siya kung saan man siya naroon ngayon," sabi ng mami ni Karil na puno ng pag-asa. Sa pagpanaw ni Karil, napatunayan nilang dalawa na walang anuman ang makakapigil sa isang tunay na pagmamahalan ng magkaibigan. Ang mga alaala at mga sandaling masasaya na kanilang pinagsaluhan ay mananatiling buhay sa puso ni Mariel. At sa ganitong paraan, patuloy na mabubuhay ang pag-ibig na namagitan sa kanilang dalawa bilang magkaibigan.